So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong kanilang character unlock na ginagamit sa panggagancho, pangloloko, sa pera ng kaban ng bayan na ngayon ay na-reveal, naibulat-lat sa sambayan ng Pilipino. Kaya talaga napahiya talaga ngayon, no? Yung OVP at yung dating Department of Education Secretary. Talagang sila ginalugad. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong si Mary Grace Piatos at itong kanilang bagong karakter na sino? Sino nga? Sino yung bagong karakter? I-comment nyo nga. Tama, si Kokoy Villamin. So, sa mga nakakaalam mga minamahal, ang unang lumabas na character unlock, itong si Mary Grace Piatos. Diyos mio, Santa Barbara Bendita. So, alam niyo naman yung issue ni Mary Grace Piatos, no, na naka-receive. Siya yung nag-receive, mga minamahal. Siya yung pumirma sa acknowledgement receipt. Siya yung receive ng pera. Pero ang tanong, totoong tao ba itong si Mary Grace Piatos? Yeah? So, ngayon mga minamahal, yan po yung pag-uusapan natin. Alam nyo, dapat talaga nating talakayin yung mga ganitong bagay. Kasi dito talaga natin makikita yung lantarang pangloloko nila, panggagago nila, mga minamahal, sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Okay lang sa inyo magbulag-bulagan tayo sa mga ganitong klaseng gawain nila. Mantakin nyo mga minamahal, napakalaki po ng budget na hinawakan ng Office of the Vice President and also ng Department of Education. Ang tanong dito mga minamahal, saan napunta yung mga perang iyon? Di ba partida mga minamahal, itong iniimbestigahan na ito, confidential funds pa lamang po ito. Hindi pa kasama dito yung budget. Confidential funds pa lamang po ito noong 2022 and 2023. Hindi pa kasama yung budget dito. Ulitin ko, nung 2022, yung 125 million confidential funds na naubos within 11 days. Sumunod naman yung 2023, yung 500 million confidential funds ng OVP at ng Department of Education na 150 million na ang naaprobahan lang is yung 112. So, sa totoo lang mga minamahal, ang kailangan talaga natin dito is yung transparency and accountability. Kaya hindi pwede yung yung sinasabi ni Marcoleta na dapat sundin na lang natin yung mga nakaraang ginagawa ng Senado. Yung kapag hiningi, ibigay agad. May tawag doon, nalimutan ko lang kung ano yung tawag doon eh. Hindi pwede yun. Kasi pera to ng taong bayan, kailangan namin malaman ng totoo kung saan ginamit, saan ginasta, saan napunta yung pera ng taong bayan. Actually, mga minamahal, sobrang dali lang talaga. Kaya gustong-gusto ni Sara Duterte ang confidential funds. Kasi acknowledgement receipt lang naman yung kailangan dyan. Actually, nag-submit sila, mga minamahal, ng tinatawag na acknowledgement receipt. Kasi kapag sinabing confidential funds, hindi mo na siya kailangang i-broad. Yung malawakan na pagsusulat ng ganyan-ganyan, 'di ba? Kumbaga, isipin niyo, pinabili ka ng nanay mo, ito ilista mo to bawat pinamili mo kasi bawal tayo mawalan ng kahit na piso. Hindi ganoon ka hindi ganoon kalalim yung sa confidential funds. Magsusulat ka lang ng acknowledgement receipt na ito gagamitin mo to para dito, pero hindi mo na yan i-compute one by one. Sabi na lang natin, gagamitin ko to para dito. Hindi mo na kailangan computein yun. Para saan? Yung one by one, hindi na. Magsusulat ka lang ng acknowledgement receipt, tas may pipirma, may tatanggap. Yun na nga lang mga minamahal, yung kailangang puliduhin, kailangang asintaduhin ng Office of the Vice President at ng Department of Education noon na hawak ni Sara Duterte, hindi pa nila naasinta ng maayos. Nagkaroon pa ng butas. Kasi ang akala nila, hindi to maimbestigahan, hindi pupunta sa ganitong panahon na talagang bubusisihin, iimbestigahan ang lahat ng mga nakikitang anomalya. Ang akala nila hindi mangyayari itong pagkakataon na ito. Ngunit nagkamali sila, mga minamahal. Ngayon, isa po sa mga tumanggap ng pera, 125 million, ay itong si Mary Grace Piatos
Kasi mga minamahal, para po ma-liquidate ang confidential funds, kailangan po talaga yan ng acknowledgement receipt. So ngayon, yun na nga lang po yung trabaho sana na napakadali na hinihingi sa kanila, hindi pa nila naasinta ng maayos. Kaya nagkaroon, nakitaan mga minamahal ng defects, sorry. 'Di ba? Tapos ngayon, mayroon namang panibagong lumitaw. O, sino yung panibagong lumitaw na character? O, ulitin ko ulit sa inyo. Ang panibagong character ngayon, mga minamahal, ay itong si, ano pangalan? Kokoy Villamin. So, nakikita niyo yung picture na yan, mga minamahal? Yan. Isa po yan sa mga taong ginagamit nila. I don't know kung nag-i-exist ba yan kasi si Mary Grace Piatos nga, hindi natin alam kung nag-i-exist eh. Kasi ang alam kong Mary Grace, yung mga tindahan, Mary Grace, yung tindahan sa mga mall, tapos yung Piatos, chicheria. Eh, itong si Kokoy Villamin, I don't know kung nag-i-exist tong animal na to. Pero mapapansin ninyo, mga minamahal, isa po si Kokoy Villamin na parehas pong tumatanggap, parehas pong rumi-receive ng pera galing po sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ang nakakatawa kasi dito, mga minamahal, tingnan niya, pansin nyo. Sa OVPO, Kokoy Villamin. Pero nakita nyo, mga minamahal, yung perma, magkaiba. Parehas yung pangalan, pero magkaiba ng perma. Ano yung ibig sabihin nito? 'Di ba? Ang tindi ng galawan nila, mga minamahal. Kitang-kita yung lantarang panloloko nila sa taong bayan. Kita nyo? Kaya nga namin hinihingi na dumalo, sumipot itong si Sara Duterte. And alam naman natin na hindi naman talaga sisipot yung si Sara Duterte dahil in the first place, alam niya na baka mahulog siya sa sarili niyang bunganga. Kaya mas pinili niya na lang mag-shut up. Pero tingnan nyo, kailangan dumalo talaga dito si Sara Duterte. Ipaliwanag niya ang lahat ng ito. Kasi kagabi, napanood nyo naman ata sa hearing, mga minamahal, na itong si Zulaika, si Lopez, ay inilaglag. Mga minamahal, itong si Sara Duterte. O bakit inilaglag? Dahil po yan dito sa ano na yan, sa inirequest nila doon sa COA. Yan o. Yan. Dahil po dyan. Actually, dinideny pa ni Lopez yan. Pero eventually, mga minamahal, inamin niya din na siya yung may pakanan yan at involved dito si Sara Duterte. Ano ba yung nangyari dito? In a view of foregoing, we respectfully urge the Honorable Commission to uphold the paramount confidentiality of information being sought by the subpoena. So, inuutusan ni Zulaika Lopez, mga minamahal, na wag ibigay po ng COA yung mga hinihinging dokumento ng Kongreso. Ang akala nila, mga minamahal, in aid of legislation lang yung Congress. Hindi nila alam, meron niyang oversight function. Tapos biglang sasabihin ni Zulaika Lopez, hindi, mayroong separation ng power yan, binabastos nyo yung ganito, ganyan. Hindi pambabastos yun, mas nakakabastos kung hindi ibigay ng COA yung hinihingi ng Kongreso. Dahil unang-una, mga minamahal, mayroon silang power eh. Bukod sa mayroon silang power na magbigay ng subpoena, may power sila sa tawag dito, may power sila sa magbigay ng subpoena, may power din sila, mga minamahal, dito sa oversight function. So, kikilatisin nila, i-view nila, mini-mirrored nila, nire-reflect nila, tinitingnan nila, oversight function, lahat na, mga minamahal, nang pwedeng maging ibig sabihin niya na tinitingnan nila, mga minamahal, kung okay ba yung tinatrabaho, ginagawa ng isang ahensya. Diba? So, akala nila, mga minamahal, walang ganong power ata ang Kongreso. Ang akala nila in aid of legislation lang. Hindi ganoon. At napagtanto natin, mga minamahal, na itong si Sara Duterte, alam, mga minamahal, ang letter na ibinigay ni Zulaika Lopez doon sa COA. Alam niya. So, nakikita natin, mga minamahal, na meron niyang anomalya. Meron silang tinatago. O baka may magtanong, Mima, bakit hindi pa i-impeach yung si Sara Duterte? Nakita mo naman na merong mga irregularities. Actually, hindi pa tapos yung hearing, mga minamahal. And this is
ano din to, one of the grounds for impeachment. Itong ginawa ni Sara Duterte, isa din po ito sa mitya ng grounds for impeachment para sa kanya. Ang problema kasi mga minamahal, hindi pwede tayong mag-file agad ng hindi malinis yung ebidensya. Kasi kapag kunyari nag-file ka, tapos nakita nakalusot, aabutin ulit ng taon bago ka ulit makapag-file. Hindi yan pwede yung final mo, tas kulang ka ng ebidensya, i-refile mo ulit. Hindi po ganun kadali yun, mga minamahal. So, dumadaan po ito sa due process. So, kapag nakapag-file ka, nakitaan ng butas, ang gagawin na naman po dyan, mga minamahal, aabot ulit ng 1 year bago ka makapag-file ulit. At syempre, ayaw din naman natin mapahiya yung Kongreso, 'di ba? Yung mga nagfa-file ng impeachment na 'yan. Kasi sasabihin, kulang ka pala sa ebidensya 'di ba? Kailangan malinis. Yun po ang totoo diyan. Kailangan malinis. All right? So, yun po. 'Di ba? Pansin nyo? May napansin din ba kayo sa lahat ng mga staff ni Sara Duterte? Sa 7 staff niya, tapos yung ilan na umattend doon, lahat ang sinasabi, wala silang alam, hindi nila alam. Diba? Pansinin nyo, anong klaseng lyrics yan? Hindi alam. So, yun nga po yung nakakatawa, mga minamahal. Wala daw silang alam. Paano nangyaring walang alam? Diba? Paano nangyaring walang alam? Tapos, paano din nangyari na 4 na beses winidraw yung 125 million doon sa land bank nang walang nakakaalam? So, ang tanong, kanino dumiretso yung pera? Diba? Parang may ghost sa loob ng ahensya ni Sara Duterte. Mantakin mo si Zulaika Lopez, Chief of Staff, pero ayaw sagutin yung mga text at tawag. Ano yun? Lokohan? Diba? Diyos mio naman, Santa Barbara Bendita. Kaya dapat tama yan talaga na sinight and contempt yung yung babaeng yan. Kaya kitang-kita yung pagsisinungaling. Uy. But anyway, mga minamahal, yun po. Grabe to. Grabe tong mga mga trabaho nila, nakakaloka. Naloloka ako. Alright, so it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So pahingi po ako ng likes, mga minamahal, para makatulong po sa ating algorithm. Yan lang po, ingat mga kababayan.